Good morning. Good morning. Magandang umaga po. We have another speaker today. Meron po tayong isa pang tagapagsalita ngayong araw. Okay, papaliwanag ko lang po para po mabilis. 1, 2. Sige po. So, manalangin po muna tayong lahat. Maraming salamat po, Ama. Sa oras na ito, buksan mo ang aming mga tenga, ang aming mga mata, upang makita ka namin at marinig namin ang iyong tinig. Kausapin mo ang bawat isa sa amin, hipuin mo ang aming mga puso. Huwag mong hayaan na pumasok sa isang tenga at lumabas sa kabilang tenga ang aming mga maririnig. Baguhin mo ang aming buhay sa pamagitan ng iyong mensahe ngayong umaga. Encounter us. This is what we pray. In Jesus' name, Amen. Jovi, patulong nga sa setup ng sounds. Okay. Ang pamagat po ngayong umaga ay sabay-sabay po natin basahin. Ready, get set, go? Okay. The best gift. Basahin po natin ang Biblia. Romans chapter 8, verse 32. Sabay-sabay po natin basahin ulit. Ready, get set, go. Okay. Siya na nagbigay ng kanyang nag-iisang anak, binigay na nga niya yung nag-iisa niyang anak, yung pinakamahalaga para sa kanya. Meron pa ba siyang ayaw ibigay sa atin? Meron pa ba siyang bagay na manghihinayang siya na ibigay niya sa atin? So ano po ba ang pinaka-best gift ng Diyos para sa atin? Ano po ba ang sa tingin nyo na best gift na galing sa Diyos? Ito po ba ay buhay? Ito po ba ay pag-ibig? Malalaman po natin yan ngayon. Sabi po sa Mateo chapter 7 verse 7, ask, bibigay sa'yo. Seek, matatagpuan mo. Knock, kumatok ka at mabubuksan ang pintuan. Verse 8, for everyone that ask, receive. Sino man humingi, makakatanggap. Seek, matatagpuan. Knock, mabubuksan ang pintuan. Sabi po sa verse 9 and 10, kayo mga tao, marunong kayong, kung ang iyong anak ay hihingi ng tinapay, bibigyan mo ba ng bato? Kung yung anak mo humingi ng isda, bibigyan mo ba ng ahas? Sabi po sa verse 11, kayo nga, sa paningin po ng tao, tayo pong lahat ay evil. At sabi ng Diyos, kayo nga na evil, marunong kayong magbigay ng mabuting, magandang regalo, gift, sa iyong mga anak, paano pa kaya ang iyong Ama na nasa langit?
Good things. Ano po ulit ang pamagat ngayong umaga? Best gift. Ang salitang ginamit po dito sa Matthew 7 verse 11, good things. Pero manatili po tayo dun sa best gift. So, ang sinasabi po dito sa chapter 7 ng Mateo, verse 7 hanggang verse 11, humingi kayo, kumatok ka, hanapin mo, at matatagpuan mo, mabubuksan ang pintuan, matatanggap mo. Ano? Tapos sinabi ng Diyos, yung ibibigay ko, maganda yon. Yung mga ama, mga magulang sa mundong ito, marunong magbigay ng maganda sa kanilang mga anak, kahit na humingi sila ng, halimbawa po, di ba po yung mga anak, minsan pag birthday, hihingi sa magulang, bilan mo ko ng ganito. Ano po ang bibilhin ng mga magulang? Bibili sila ng mas maganda sa hiningin ng kanilang mga anak. Hindi lang po yun. Sabi po dito, humingi ng tinapay, may magulang ba na magbibigay ng bato? Humingi ng isda ang anak, meron bang magulang na magbibigay ng ahas? Wala po. Mas maganda pa ang kanilang ibibigay. Ganon din ang gagawin ng Diyos. Kung ikaw ay mag-a-ask, magsisik, at magdanak. Ngayon, gusto ko pong ipakita ang parehas na ibang chapter, ibang book ng Bible. Sabi po sa Luke chapter 11 verse 13. Mateo 7 verse 11 yung binasa po natin dito, ayan. Matthew chapter 7 verse 11 po yan. Iko-compare po natin sa Luke chapter 11 verse 13. Parehas po yung sinasabi. Nakikita niyo po ba na parehas? Sabi po dito sa 7:11 ng Mateo, if you then being evil know. Sabi po sa Luke 11:13, if you then though you are evil. So, hindi ko na po ipapaliwanag, napapansin niyo naman po na parehas. Ngayon, sa Luke chapter 11 verse 13, pinaliwanag po kung ano ba ang good things o yung best gift na sinasabi po sa Mateo chapter 7 verse 11. Ano po ang best gift according to Luke chapter 11 verse 13? Ano po yun? So, sabi po natin kanina, ano ba ang best gift? Buhay, pag-ibig, pamilya, kalusugan. Marami pong mga akala ng mga tao, ito yung best gift na nagmula sa Diyos. Ngunit ang sinasabi po ng Biblia na ang best gift na nagmumula sa Ama ay ang Holy Spirit. Wala na pong iba. Hindi po yung buhay, hindi po yung pamilya, walang ibang bagay, kundi ang best gift. Pag sinabi pong best gift, nag-iisa lang. Wala pong mga best gift. Isa lang, pag sinabing best, isa lang po yon. At ang pinaka-best gift na nagmumula sa Diyos ay ang banal na Espiritu. Okay. Bakit hindi po natatanggap ng mga tao ang regalo na nagmumula sa Diyos? Number 1, sabay-sabay po natin basahin. Ready, get, set, go? Siyempre po, unang-una, ang best gift ng Ama ay para lang sa anak. Ang best gift ng Ama ay hindi po para sa mga walang kinalaman sa Diyos, na walang relasyon sa Diyos. Ang best gift na nagmumula sa Ama ay para lamang sa anak. Tayo po bang lahat ay mga anak ng Diyos? Totoo po ba? Number 2. Sabay-sabay po natin basahin ulit. Ready, get, set, go. Dito po pumapasok ang pagiging ignorante. Sinasabi din po ng Biblia, huwag maging ignorante sa salita ng Diyos. At dahil sa pagiging ignorante,
na hindi alam na merong regalo ang Diyos, hindi po natatanggap. Unang-una, hindi mo matatanggap ang regalo, which is, ano po yun? Holy Spirit, kung ikaw ay hindi pa anak ng Diyos. Ngayon, naging anak ka na ng Diyos. Tinanggap mo si Jesucristo, naging anak ka na ng Diyos. Bakit hindi mo pa natatanggap? Pangalawang dahilan, dahil hindi mo alam na merong best gift. Meron din nga po sa atin na sumagot at marami rin pong mga ibang Christian na ang sasabihin nila, ang best gift ay buhay. Ang best gift ay pamilya. Ang best gift ay yung mga kapangyarihan, yung marunong magpagaling yun po yung akala ng mga tao. Ibig sabihin nun, hindi nila alam na merong gift ang Diyos. Pangatlo, basahin po natin ulit. Sabay-sabay, ready, get, set, go. Ayan na po yung pangatlong klaseng tao. Una, okay, sabihin po natin, tinanggap mo na si Jesucristo, naging anak ka na ng Diyos, at nalaman mo na rin, may regalo pala ang Diyos sa akin. Ang Ama ko sa langit, meron palang magandang regalo para sa akin. Ngunit, ang pangatlong dahilan kung bakit hindi niya pa rin natatanggap ang regalo na yon ay dahil hindi niya nalalaman ang kahalagahan ng regalo na yon. Ang tingin niya sa regalo na yon, wala lang. Kaya ang hihingin niya, ganito po yung nangyayari. Nalaman na niya, ako po yung bagong anak ng Diyos. Okay, nalaman ko, meron palang regalo ang Diyos. At yung regalo na yon ay Holy Spirit. Pero sa tingin ko, dahil tao lang ako, sa tingin ko, mas mahalaga pa ang pera kaysa sa Holy Spirit. Mas mahalaga pa ang kalusugan ng pamilya kaysa sa Holy Spirit. Mas mahalaga ang future ng aking mga anak kaysa sa Holy Spirit. Yun po yung ibig sabihin na hindi mo nalalaman yung value, yung kahalagahan ng regalo ng Diyos. Kaya hindi mo hiningi. Kaya hindi mo natanggap. Pangapat, sabay-sabay po natin basahin ulit. Ready, get, set, go. Okay. Naging anak ka na ng Diyos. Nalaman mo na merong best gift. Yun ay Holy Spirit. At nalaman mo na rin yung halaga ng Holy Spirit na yun. Na sinabi mo, mahalaga pala yung Holy Spirit. Kahit hindi ko matanggap yung mga material blessing, kahit wala na yung kalusugan ng pamilya, kahit mawala pa yung buhay ko, nalaman ko na mahalaga ang Holy Spirit. Ngunit, hinatulan nila yung sarili nila at sinabi nila, hindi ako karapat-dapat. Sasabihin nila, sa sobrang laki ng halaga ng Holy Spirit, sasabihin mo, hindi po ako karapat-dapat. Huwag niyo na pong ibigay. Nakakahiya po. Makasalanan po ako. Huwag niyo na pong ibigay. Hindi po ako karapat-dapat. Kaya po hindi natanggap. Bago po tayo magpatuloy, gusto ko lang po sabihin, akala po natin, pag sinabi po natin, kasi marami po mga Christians na ginagawa po ito. Tuwing service man o praise and worship, o tuwing ikaw ay nananalangin, o tuwing ikaw ay nagbabasa, madalas po natin gawin ito. Father, makasalanan po ako, hindi po ako karapat-dapat. At ang nangyayari po, pagkatapos mong sabihin na makasalanan ka, ang nangyayari, nahihiya ka. Nagkakaroon po ng hiya, nagkakaroon ng guilt, at hindi ka na makalapit sa Diyos. Yung unang ginawa mo na confession na sinabi mo makasalanan ka, tama po yun. Pero yung pangalawang ginawa mo, dahil nalaman mo at sinabi mo makasalanan ka, yung pangalawang ginawa na hindi ka lumapit, in other words, ito na sinabi mo, hindi po ako karapat-dapat at ayaw mong tanggapin,
Kasalanan po yan. Bakit kasalanan? Akala po natin mga Christians, humble ang pagsabi na hindi po ako karapat-dapat at magkakaroon ka ng hiya at magiging guilty ka. Akala po natin, humble po yon. Hindi po yon humble. Ang tawag po dyan, pride. Ang tawag dyan, kasalanan. Kasi, kung bakit po kasalanan, sinabi ng Diyos na mahal kita kahit anong mangyari, pero ikaw yung nagsasabi, hindi po ako karapat-dapat. Sino ka para sabihin na hindi ka karapat-dapat? Sinabi nga ng Diyos na karapat-dapat ka. Hindi ko na po masyadong ipapaliwanag mas malalim kasi hindi naman po ito yung topic. Pero ito po yung gusto kong sabihin. Akala natin, mas malaki yung kasalanan natin at sasabihin natin, hindi po tayo karapat-dapat dahil sa kasalanan natin, hindi po tayo karapat-dapat na tumanggap ng anumang nais ibigay ng Diyos. At kung ayon sa mensahe ngayon, hindi tayo karapat-dapat na tumanggap ng Holy Spirit. Sino tayo para sabihin na malaki ang aking kasalanan at hindi ako karapat-dapat na tanggapin ang banal na Espiritu? Sa madaling salita, ang sinasabi mo, mas malaki ang kasalanan ko kaysa sa halaga ng dugo ni Jesucristo. Sino ka para sabihin mo na walang halaga ang dugo ni Jesucristo at mas mahalaga, mas malaki ang kasalanan mo? Kahit anong mangyari, ang dugo po ni Jesucristo ay mas mahalaga at mas makapangyarihan kaysa sa lahat ng kasalanan ng lahat ng tao sa buong mundo. Amen po ba? Kaya kahit kailan hindi mo pwedeng sabihin, hindi ako karapat-dapat sa best gift na nais ibigay ng Diyos. Next. Sabay-sabay po natin ulit basahin. Ready, get, set, go? Ayan na po yung pinakamahalaga. Naging anak ka na ng Diyos. Nalaman mo na mayroong regalo ang Diyos. Nalaman mo na rin na mahalaga ang regalo na yon, yung Holy Spirit. At hindi mo na rin sinabi na hindi ka karapat-dapat. Alam mo na, okay, kaya ng Diyos lahat. Nabayaran na ni Jesus lahat. Nagawa mo na hanggang dito. Ngunit, hindi ka humingi. Hindi ka nag-ask. In other words, sa church po natin, hindi ka nag-aiteo. Ganito po yung example po niyan ng number 5. Jesus, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Naging anak na tayo ng Diyos. Narinig natin yung mensahe, okay, may regalo pala ang Diyos. Ganito pala kahalaga yung regalo ng Diyos, yung banal na Espiritu. Alam ko na binayaran na ni Jesucristo ang lahat ng aking kasalanan. Walang sino mang ang pwedeng humatol sa akin. At karapat-dapat ako, bilang anak niya, na tanggapin ang pinakamahalaga, magandang regalo, yung banal na Espiritu na nagmumula sa Ama. Hanggang doon lang. Naging anak ka na ng Diyos, nalaman mo na, tapos. Wala ka nang ginawa. Kaya, itong taong ito, hindi po niya natanggap. Hindi po nagtatapos dahil tinanggap mo na si Jesucristo at naging anak ka na ng Diyos, dahil nalaman mo na kung anong ginawa ni Jesucristo para sa buhay mo, kung ano yung relasyon na meron ka sa iyong Ama. Hindi rin po nagtatapos dahil nalaman mo na merong regalo ang iyong Ama para sa iyo. Hindi po nagtatapos doon. Meron tayong dapat gawin. Yun ay, ano po? Ask. Sa ibang salita, ay Teo. Sabi po sa James chapter 4 verse 2, you desire but do not have, so you kill. You covet but you cannot get what you want, so you quarrel and fight. Ito po yung mahalaga. You do not have because you do not ask God.
Sabay-sabay po natin basahin. John 16:24. Ready? Get set, go. Isa sa mahalaga sa aiteo, alam na po natin tong verse na to, di po ba? Maraming beses na po natin nabasa yan, napag-aralan yan. You have not asked for anything in my name. Ask and you will receive. Yung ask po dyan ay aiteo. Ang ibig sabihin ng aiteo, mag-ask ka sa mga nais ng Diyos. Isa sa mga naisin ng Diyos ay matanggap po natin ang, ano po yung title? The best gift. At ano po yung best gift? Yung tatlong bagay lang na yon ang tandaan po natin, tapos na po yung araw na to. Yung mensahe, tapos, naintindihan mo na, kailangan lang po natin gawin. Ano po yung tatlong bagay na yun? Title? Pangalawa, ano yung best gift? Tapos, ano po kailangan gawin? Ask. Sa ibang salita, ano po yung ask? Aiteo. Ngayon, okay na po yun. Ito, additional na explanation lamang po ito. Para sa mga disipulo, going back 2,000 years ago, kasama po ng mga disipulo si Jesus. Swerte po nila. Nakita nila, nakasama nila si Jesus. Ngayon, ano po ba ang pinakamaganda para sa mga disipulo? Ito po ba ay makasama si Jesus o mamatay si Jesus at hindi na nila makasama si Jesus? Ano po sa tingin niyo ang pinakamaganda? Kung kayo po yung mga disipulo 2,000 years ago, 2024 years ago, ano pong mas gusto nyo? Makasama si Jesus habang buhay o mamatay na siya at hindi mo na makasama? Siyempre po, makasama. Pero, sabi po ni Jesus, hindi. Sabi po ni Jesus, ang mas maganda para sa inyo ay mamatay ako. Bakit? Sabi po dito, John 16 verse 5. But now, ngayon, babalik na ako sa kung sinong nagpadala sa akin sa mundong ito. Walang sino man ang ang nagtanong sa inyo, saan ako patungo? Saan ako pupunta? Sa halip na magtanong kayo sa akin, saan kayo pupunta? Ang ginawa nyo, nalungkot kayo, umiiyak kayo, dahil sinabi ko to sa inyo. Ngunit, sinasabi ko sa inyo, mas mabuti para sa inyo, it is for your good na ako ay umalis. Sa madaling salita, mas makakabuti sa inyo na iwanan ko kayo. Dahil, sabi po niya, dahil kapag hindi ako umalis, yung advocate, hindi siya pupunta sa inyo. Hindi nyo makakasama ang advocate. Ngunit, kung aalis ako, kung iiwanan ko kayo, isusugo ko sa inyo, him, yung advocate. Alam na po natin kung sino yung him na tinutukoy ni Jesus. Alam na po natin sino yung tinutukoy na advocate dito. Sino po yon? Holy Spirit. Ano po yung Holy Spirit? Title? The best gift. So, ito po yung nangyari. Pagkatapos pong mamatay si Jesus. Ngayon, ito po yung kultura ng mga Israelita. Alam na po ng mga Israelita, marami pong ganitong mga movie
Pero alam na po ng mga Israelita, nung panahon pa lang na nila David o before pa, alam nila na may darating na Messiah. Alam nila yung salitang Messiah, yung tagapagligtas. So, inaasam ng mga Israelita na darating yung panahon na may ipapanganak na tagapagligtas, na makapangyarihan, na angat sa lahat ng tao. Pero siyempre, lahat ng mga Israelita, hindi po nila kinilala si Jesus bilang Messiah. Kaya, pinersecute nila, sinaktan nila, pinahirapan nila, hanggang sa pinatay nila si Jesus. Pero itong mga disipulo ni Jesus, nalaman po nila na si Jesus, yung Messiah. Kung bakit ko po sinasabi na hindi alam ng mga tao, ng mga Israelita, na si Jesus ang Messiah, isang malaking pruweba, si Judas. Akala ni Judas, si Jesus ang Messiah, ngunit pagkalipas ng panahon, nalaman ni Judas na hindi si Jesus ang Messiah. Akala niya, hindi si Jesus ang Messiah kasi nga, wala sa kapangyarihan. Dahil nga po ang isip ng mga Israelita, kapag sinabing Messiah, lumilipad, may korona, mayaman. Akala po nila ganon. Pero nakita ni Judas, pulubi si Jesus. Isa lang yung damit niya. Wala siyang bahay. Laging humihingi ng pagkain. Hindi mayaman. So, ang ginawa ni Judas, ano pong ginawa niya? Tinakwil niya. Binenta niya. Pero, yung natirang 11 disciples, naniwala sila na si Jesus ang Messiah. So, itong 11 na natira, proud pa rin sila. Halimbawa po yung aso. Alam niyang kasama niya, nasa likod lang niya yung amo niya. Matapang yan. Kahit gaano pa siya kaliit, kahit may mga malalaking aso sa harapan niya, matapang yan. Bakit? Alam niya na nasa likod niya yung amo niya. Ganon din po yung mga anak. Yung anak po natin, matapang yan kapag alam nila, nasa likod lang nila ang kanilang magulang. Itong mga disipulo, wala silang takot, matapang sila, dahil alam nilang kasama nila si Jesus. Ngunit dumating yung panahon na pinako po si Jesus sa krus, siya'y namatay. Nakita ng kanilang mata na si Jesus ay namatay, inilibing, pinasok sa libingan, yung kuweba. Sinara yung kuweba. Nakita nila, si Jesus ay nabuhay muli at umakyat sa langit. So nakita ng mga disipulo na hindi na nila kasama si Jesus. Wala na si Jesus sa tabi nila. So ang nangyari po, dahil wala na yung inaasahan nila na makapangyarihan, natakot sila. Natakot sila na sila ay habulin ng mga taong pumatay kay Jesus, at anong gagawin sa kanila? Malamang papatayin din. Pahihirapan. So ang ginawa po nila, nagtago po sila. Makikita po natin dito, John 20:19. Doors locked. Pumasok sila sa isang bahay, sinara nila, nilock pa nila. Kung ako po yun, siguro, nilagyan ko ng mga 10 lock. Kung halimbawa po, tulad ng mga ng movie, lalagyan po mo pa ng harang yung pintuan. Mo pa. Para hindi lang makapasok. Ano pong ginawa nila sa loob ng bahay na yon? Habang nakasara lahat ng pintuan, nakalock, nanginginig sa takot. Na hanapin sila ng mga leader ng mga Hudyo. At anong gagawin sa kanila? Malamang papatayin. Ito po yung mahalaga. Jesus came and stood among them. Nakasara po lahat ng pintuan,
walang makakapasok, nanginginig ang mga disciples, pumasok si Jesus. Paano? Basta nakapasok po siya kasi meron siyang bagong katawan. Tumayo siya sa kalagitnaan ng mga disipulo at nagsabi, "Peace be with you." At pagkatapos niyang sinabi yung peace be with you, pinakita niya ang kanyang kamay at ang kanyang tagiliran. Pinatunayan niya na siya si Jesus. Pinakita niya yung butas sa kanyang kamay, yung butas sa kanyang tagiliran. Pinatunayan niya na siya nga si Jesus. At nung nakita ng mga disciples na si Jesus ngayon, natuwa sila. Pero sinabi ulit ni Jesus, "Peace be with you." Ganun kaseryoso si Jesus na huwag kayong matakot. Ganun kaseryoso si Jesus kung bakit niya inulit, "Peace be with you." Bakit kayo natatakot? Bakit kayo natatakot? Natatakot kayo dahil wala na ako? Huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Inulit ni Jesus. At sinabi niya, "Katulad ng pinadala ng aking Ama, pinadala niya ako ng aking Ama. Isusugo ko rin sa inyo." And with that, hiningahan niya, katulad ng ginawa ng Diyos sa Genesis, nung nilikha niya ang tao, ano pong ginawa niya? And He breathed into His nostril the breath of life. Nawala po yun dahil sa kasalanan ni Adan. At sinabi ni Jesus, pagkatapos niyang sabihin, "Peace be with you," katulad ng sinugo ako ng aking Ama, isusugo ko rin sa inyo, bibigay ko sa inyo. At ang ginawa niya, hiningahan niya, at sinabi niya, "Receive the Holy Spirit." Pagkatapos po nito, sinabi niya, "Ipapadala ko sa inyo, isusugo ko sa inyo ang pinangako ng aking Ama. Katulad ng sinugo niya ako, papadala ko sa inyo yung kanyang pinangako." Tapos sinabi niya, hanggat ikaw ay madamtan ng kapangyarihan, huwag kayong aalis sa syudad na ito. Ibig sabihin po nito, wala talaga yung kapangyarihan. Wala talaga kayong kapangyarihan. Kasi wala na ako, wala pa yung Holy Spirit. So, diyan ka muna. Huwag ka muna umalis. Pero, ipapadala ko yung pinangako ng Ama. Sabi rin po sa Acts chapter 1 verse 4, nung isang beses kumakain po sila, kasama ang mga disipulo, pakibasa po itong pulang salita. Ready, get, set, go. Ano po Tagalog ng command? Utos. Inutusan ni Jesus ang mga disipulo, "Do not leave Jerusalem." Huwag kayong aalis sa Jerusalem. Maghintay kayo para saan po? Regalo na pinangako ng aking Ama, na narinig nyo rin na sinabi ko sa inyo. Ano po yung regalo na ito? Ano po ulit yung title? Sabi po sa Acts 2 verse 1, "When the day of Pentecost came," ayon po yung sikat na salita na alam ng lahat ng mga Christian, yung salitang Pentecost. Kailangan alam din po natin yon. Dito po nangyari, nakatipon po sila, when they were all together in one place, nakatipon po sila. Ngayon, hindi na sila takot. Sinabihan na sila ni Jesus na huwag kayong matakot. Ilang beses po inulit, sinabi po ni Jesus, "Peace be with you." And tatanggapin nyo
ang banal na Espiritu. Ngayon, umalis ulit si Jesus at itong mga taong to, dahil sa utos ni Jesus na huwag umalis, hindi sila umalis, nagtipon po sila nang hindi natatakot, nang wala yung emotion na takot, ang ginawa nila, nagpray po sila. Ito yung araw ng Pentecost. Sa araw ng Pentecost, nagtipon sila, hindi para matakot, hindi para magtago, hindi para ilock yung pintuan, kundi para manalangin. Para ano pa yung pangatlong sinabi ko pong tandaan? Ask. In other words, aiteo. Nagtipon sila, hindi para matakot. Nagtipon sila para mag-aiteo, para mag-ask. At habang sila ay nag-aiteo sa isang lugar, nakatipon, ano pong nangyari? Suddenly, a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. Biglang narinig nila ang malakas na hangin at merong bumaba. Pinuno niya ang buong lugar na yon, ang buong bahay na yon. They saw, nakita nila, what seemed to be tongues of fire. Ano pong nakita nila? So, eto, nakatipon na sila. Hindi na sila takot. Hindi na po nakakandado yung pintuan. Nakatipon sila para mag-aiteo. At habang nag-aiteo sila, narinig nila ang malakas na hangin. Naramdaman nila, pinuno yung buong bahay na yon. At nakita nila, may dila na umaapoy. That separated and came to rest on each of them. At yung dila na yun na umaapoy, humiwalay, dumami, at lumapit sa bawat isa na nandoon. All of them were filled with the Holy Spirit. Narinig nila yung hangin, pinuno yung buong lugar, at nakita nila merong apoy, umaapoy na dila, dumami siya, dumapo sa bawat tao. Nung dumapo, ano pong nangyari? Napuspos sila ng banal na Espiritu. Ano po yung pruweba na sila ay napuspos ng banal na Espiritu? They began to speak in other tongues. Maring ito ay lengguwahe na hindi pa nila naririnig. Maring ito ay Tagalog. Maring ito ay Chinese. Maring ito ay English. Hindi po natin alam. Pero sinabi po dito, they began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. So may mga occasion na sinasabi ng mga tao sa ibang lugar, sa ibang bansa, may tao na hindi nag-aral ng English, pero nung napuspos ng banal na Espiritu, bigla nang marunong mag-English, bigla nang marunong mag-Korean, bigla nang marunong mag-Tagalog. Meron din pong ganong occasion. Pero hindi lang po yun ang sinasabi po dito, kundi pati po yung mga speaking in tongues. Sabi po sa Acts chapter 1 verse 8, isa po siya sa life verse ko po dati. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you. Wala ka pang kapangyarihan. Kaya, tama, totoo yan. Nararamdaman mo na natatakot ka kasi wala na si Jesus hindi mo na siya kasama. Tama lang yan. Pero, matatanggap mo yung kapangyarihan kapag natanggap mo yung Holy Spirit. At kapag nangyari yun, magiging witness ka na hanggang sa dulo ng mundo. Sabi po sa Mark chapter 16 verse 17 and 18, ito po yung mga senyales kapag ikaw ay tumanggap sa banal na Espiritu. 1
Kapag ikaw ay nakatanggap ng banal na Espiritu, ikaw ay kaya mo nang palayasin ng demonyo, magsalita ng bagong lengguwahe o speak in tongues. Kaya niyang, kahit na makagat siya ng ahas, hindi siya mamamatay. Uminom man ng lason, hindi siya mamamatay. Ipanalangin ang may karamdaman, gagaling. Sabi po dito, these signs. Hindi po sinabi dito na one of these signs. Hindi po sinabing isa sa mga senyales na ito. Hindi po sinabing isa sa mga ito ang matatanggap mo. O ikaw, ito lang. Ikaw, ito lang. Ikaw, hindi po. Sinabi po dito, and this, lahat ng ito, signs, will accompany those who believe at nakatanggap ng banal na Espiritu. Dapat, kaya po natin magpalayas ng demonyo. Kaya po natin mag-speak in tongues, new tongues. Kaya po natin magpagaling ng may karamdaman. Hindi tayo mamamatay kahit anumang lason o sa ahas. Dahil sinasabi po ng Biblia, all in these signs. At isa sa mga bagay na yun, Romans chapter 5 verse 5, and hope does not put us to shame because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit. Ang banal na Espiritu, ang pinakamahalaga. Oo, marunong ka nga mag-tongues, kaya mong magpalayas ng demonyo, magpagaling ng may karamdaman. Pero ang pinakamahalaga po sa lahat ng senyales na tinanggap mo si Christ, na tinanggap mo ang banal na Espiritu, ay magiging sigurado ka sa pag-ibig ng Diyos. Kasiguraduhan sa pag-ibig ng Diyos na hindi ka mayayanig, na hindi ka matutumba. Whoever believes in me, as Scripture has said, At sinasabi rin po sa John chapter 7, rivers of living water o aapaw sa atin. Lahat po yan ay senyales ng banal na Espiritu. Sinasabi po dito, makikita po natin dito, whoever believes in me, rivers of living water will flow from within them. Sino mang ang mananampalataya sa akin, yung river of living water aagos sa kanya. Ang ibig sabihin nito ay ang banal na Espiritu. Tapos ang sinabi po dito, since Jesus had not yet been glorified. Sabi ba dito? Okay. Ang ibig po sabihin nito, Jesus had not yet been glorified, ay, ngayon, ito po yung mangyayari. Sinabi ni Jesus, ito yung mangyayari, ito yung mga senyales. Tanggapin mo ang banal na Espiritu, pag tinanggap mo, may kapangyarihan, hindi lang kapangyarihan, may mga senyales, hindi lang senyales, merong nawala. Okay. Rivers of living water, ang rivers of living water na yon ay ang banal na Espiritu, pero, hindi pa mangyayari yan, dahil Jesus had not yet been glorified. Ang ibig sabihin po niyan, hindi pa siya namamatay. Hindi pa siya namamatay at nabuhay muli at umakyat sa langit. Pero, ngayon, 2,000 years ago, namatay na po si Jesus. Nabuhay siya muli, siya ay umakyat na sa langit. Ibig sabihin po nun, siya ay glorified na. Ang ibig sabihin nun, may pumalit na kay Jesus. Sino yung pumalit kay Jesus? Holy Spirit. At yun po yung sinasabi sa John 16 verse 7, the advocate will come to you kapag si Jesus ay umalis. In other words, kapag si Jesus
ay glorified. Kapag siya ay umalis, kapag siya ay glorified, ipapadala niya, isusugo niya, Him, yung advocate, yung banal na Espiritu. Okay. So, ulitin po natin. Ano pa yung pamagat ngayong umaga? The best gift. Ano yung best gift? Holy Spirit. Ano pa yung dapat po natin gawin? Ask. Mag-aiteo. Hindi po pwedeng alam mo na, naging anak ka na ng Diyos, alam mo na, okay na yun, kusang darating, hindi po. Sinabi ni Jesus, ask. Sinabi ni Jesus, kapag siya ay umakyat sa langit, isusugo ko sa inyo. Ngunit, kailangan mong mag-aiteo. Kailan po nangyari? Ano po yung salita na sinabi ko po, tandaan po natin? Kailan nangyari na tinanggap ng mga disipulo ang banal na Espiritu? Pentecost. Ano yung mahalaga na ginawa ng mga disipulo sa araw ng Pentecost? Nag-aiteo. Katulad po ng ginawa nila, kailangan din po natin mag-aiteo. Si Jesus, namatay po siya para sa ating mga kasalanan. Hindi para lang maligtas mula sa kasalanan, kundi para tanggapin po natin ang banal na Espiritu. Okay. Good morning ulit. Good morning ulit. Magandang umaga po muli. Kasi, ano yung ganyan? Okay. Hindi pa? Okay. Why I ask him to do? Bakit ko po hingi kay Yun Sang na siya po yung magpaliwanag? Tagalog is mas maganda para sa iyo. Tama? Tama po ba? No respond. Ano ba yan? Okay. Anyway, it's our first time. Ito po ay first time. First session. Ito po yung unang session. We have another, I don't know how many times. Hindi ko pa alam kung ilan pa yung susunod. Okay? Jesus have to die. Si Jesus po ay kailangan na bumatay. Mahina. Okay? If He will not die, the Holy Spirit cannot come. Kung hindi po siya mamamatay, ang banal na spirito po ay hindi pupunta sa atin. That's why Jesus died. Kaya nga po si Jesus ay namatay. Then, Jesus said, I will send Holy Spirit. At sinabi po ni Jesus na ipapadala ko ang banal na spirito. Yes, Jesus died. Why? Bakit po? Bakit po namatay si Jesus? First, for our sins. Una po, para po sa ating mga kasalanan. Amen. Yes, He forgave our all sins. Opo, siya po yung nagpatawad ng ating mga kasalanan. Not only that, Hindi lamang po yun. most Christians, they believe Jesus died for their own sin. Dahil lahat po ng Kristiyano ay naniniwala na si Jesus ay namatay para sa kanilang kasalanan. But still, most of them, they don't believe or they didn't accept Holy Spirit. Ngunit karamihan po sa kanila ay hindi pa nakatanggap ng banal na spirito. But our church emphasized Holy Spirit.
Ngunit sa ating pong sambahayan ay binibigyang diin o pinapakilala ang Holy Spirit o Banal na Espiritu. Why we emphasize? Bakit po natin ito pinapakilala? That's what Jesus commanded us. Sapagkat yan po ang iniutos ni Jesus sa What atin. Jesus said? Ano pong sinabi ni Jesus? Receive the Holy Spirit. Tanggapin mo ang Banal na Espiritu. That's why all children of God must receive Holy Spirit. Kaya naman lahat po ng anak ng Diyos ay dapat na tumanggap sa Banal na Espiritu. For what matter? Para po sa ang bagay. As we studied, power. Para po sa kapangyarihan. Second, love of God. Sa pangalawa po ay ang pag-ibig ng Diyos. If they didn't experience the love of God, their lives is so dry up. Kung hindi po nila maranasan ang pag-ibig ng Diyos, ang kanila pong buhay ay parang wala lang. Walang luha. Wala pong luha. That's why they become religious people. Kaya ang nangyari po sa kanila ay mga relihiyosong tao lamang po But sila. their hearts has no joy. At ang kanilang puso po ay wala pong kagalakan. Even sing the praise songs, walang aramdamdam. Kahit pa umawit po sila ng awit para sa Diyos, wala po silang nararamdaman. Also, walang luha din. That's why have to receive Holy Spirit. Kaya nga po, kailangan po nating tanggapin ang Banal na We Espiritu. talk about two matters today. Meron po tayong dalawang pinag-usapan ngayong araw. Power. Kapangyarihan, So that we could prove we are children of God. para patunayan po natin na tayo po ay tunay na mga anak ng Diyos. Second, by Holy Spirit, the love of God was poured upon His children. At pangalawa po, sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, ang pag-ibig po ng Diyos ay bumuhos po sa mga anak ng Diyos. That's why receiving Holy Spirit is not optional. Kaya po ang pagtanggap sa Banal na Espiritu ay hindi po para may pagpilian po tayo. That's why we, the church, emphasize receiving Holy Spirit. Kaya po sa sambahayan natin, sinasabi po na tanggapin natin ang Banal na Espiritu. Today we have Holy Communion. Ngayon po ay meron po tayong banal na hapunan. To remember again, Jesus died for the sin. Also, He is the one sent Holy Spirit. Para alalahanin po natin na si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan at siya po ang nagpadala ng Banal na Espiritu. Okay. Those who didn't receive Holy Spirit, you must desire. Sa mga hindi pa po tumanggap ng Banal na Espiritu, kailangan nyo pong magnais na makatanggap. Amen. That's why you have to ask. Then, He already prepared. Then, He will give you the best gift. Ang kailangan po natin gawin ay humingi at siya po ang magbibigay sa atin ng pinakamainam na regalo. Amen. Let us all stand for the Holy Communion. Tayo po ay magsitayo. When we do Holy Communion, remember why Jesus died. Habang ginagawa po natin itong banal na hapunan, alalahanin po natin ang kamatayan ni Jesus. First, He paid our debt about all our sins. Una po, binayaran ni Jesus ang ating pong pagkakautang dahil sa ating mga kasalanan. That's why we became free. Kaya po tayong lahat ay naging malaya. There is no condemnation those who are in Christ. Wala na pong sino man ang hahatulan at sino mang na kay Kristo. That's why we are free to serve God. Kaya po lahat tayo ay malaya para paglingkuran natin ang ating Diyos. Also, we received the best gift, which is Holy Spirit. At tinanggap nga po natin ang Banal na Espiritu, ang pinakamainam na regalo mula sa Diyos. Jesus took a bread when He celebrated Last Supper. Kinuha nga po ni Jesus ang tinapay para ipagdiwang ang huling hapunan. And He gave thanks to the Father. At siya po ay nagpasalamat sa Ama. And He broke it up, then gave it to the disciples. At hinati po niya ang tinapay at binigay sa kanyang mga disipulo. He said, "This is my flesh."
Sinabi po niya, ito ang aking katawan. Those who didn't baptize in water, please don't take this bread. Sa mga hindi pa po nabautismohan sa tubig, huwag muna po tayong kumuha. Even wine. Kahit po yung alak, Behold this bread. tingnan po natin ang tinapay. Come forward, take bread. Pumunta po tayo sa harapan at kumuha po tayo ng tinapay. Hallelujah. Jesus not only died for forgiveness of our sins, Si Jesus po ay namatay para po sa kabayaran ng ating mga kasalanan. He had to die so that we could receive Holy Spirit. Siya po ay namatay upang matanggap po natin ang banal na Espiritu. Father, we thank you. You are the one crucified Jesus Christ on the cross. Ama, maraming salamat. Ikaw ang nagpako kay sa That's why- krus. That's why, Father, we are celebrating Holy Communion. Kaya naman, Ama, Hallelujah. pinagdiriwang namin ang banal na hapunan. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Father, we thank you once again for your only begotten Son. Ama, maraming salamat sa Hallelujah. nag-iisa mong anak na si Jesus. Let us take the bread. Kainin po natin ang tinapay. In the same way, he took the cup. Kaya hindi naman po ay kinuha niya ang saro. He said, "This is my covenant with you. Sinabi po ni Jesus na ito ang aking pangako sa inyo. Whenever you drink it, you remembrance of me." Na kapag ininom mo ang saro ay aalalahanin mo ako. Hallelujah. Behold this cup. Tingnan po natin ang saro. Come forward and take the cup. Kumapit po Hallelujah. tayo sa harap at kumuha ng saro po. Father, we thank you for the blood of Jesus Christ. Ama, maraming salamat para sa dugo ni Jesus. That's why our all sins were forgiven. Kaya naman ang aming mga kasalanan ay pinatawad na. You made us holy. Ginawa mo kaming mga banal. Then you accepted us as your own children. At tinanggap mo kami bilang iyong mga anak. Oh, Father, we thank you for the blood of Jesus. Ama, maraming salamat para sa banal na dugo ni Jesus. Thank you, Father, you giving us the Holy Communion. Salamat, Ama, para i-celebrate namin ang banal na hapunan. Hallelujah. Oh, hallelujah. Let's take the cup. Inumin po natin ang saro. Oh, Father, we thank you. What you have done on the cross for your children, for your glory, for your kingdom. Hallelujah. Let us glorify through shouting hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. Sarayora karayar. Karayar. Sarayara yara karayar. Sarayara karayar. Hallelujah. Karayar. Sakarayar. Sakarayar.
what you have done on the cross. Your Son was crucified for our forgiveness. Not only, but also let us receive Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Father, allowing us to celebrate Holy Communion. Hallelujah. Oh, Father, we love you. May the grace of Jesus Christ, our Lord and Savior, our King, the one who lived perfectly, as a perfect example on the earth, then we receive the grace from Father. Love of Father, still you love us. You secured us in your love. Nobody can take us from you. The fellowship of Holy Spirit, the one who will empower us to have power from heaven, to be equipped. Love of God, be with you from now on ever to ever. That's why all children of God will agree and say, Amen and amen and amen. Hallelujah. 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 Oh, hallelujah. You might be seated for the announcement. Announcement po, yung ating Lord's service po, magsisimula po ng alas 8. So, paalala po, huwag po tayong malate. At ganon din po yung aming paalala. So, invite po natin yung ating mga mahal sa buhay, mga kamag-anak, yung ating mga kapitbahay. Lalo lang lidera po natin kahapon, so huwag po natin silang pabayaan. Huwag po tayong susuko kung ayaw po sumama, invite po ulit next week. Sabi nga po, ang mga anak ng Diyos, hindi sumusuko. Amen po ba? So, ayan po. Sige po, susunod po ating gawain. Kada umaga po ito, 6:30 po ng umaga. Meron po tayong prayer dito po sa church natin. So, patuloy po yung ating mga pananalangin. So, inaanyayahan ko po yung ating mga senior citizen. Samahan niyo po kami sa panalangin. Kahit hindi po senior, welcome po. Lahat po. Mananalangin po tayo dito sa ating sambahayan. At kung hindi man po makadalo, kung sa mga tahanan man, saan man, sa trabaho man, sa eskwela man, sumabay po kayo sa panalangin po ng 6:30 po yan ng umaga. So, ganun din naman po sa hapon, meron po tayong gawa. Ngayon po umaga yung ating LK. Yung ating mga kabataan, 13 pababa po yan. Sinasabi po, sa umpisa po lang, kung kilala na nila ang Diyos, wala po tayong maging problema paglaki po ng mga kabataan po natin yan. So, dalhin po natin sila dito. So, sunod po yan yung gawain po ng ating mga youth and YE, mga kadalagahan at kabinataan. So, dito po mamaya-maya po 1:30 po may gawain po sila. So, sa ating lingguhang gawain, meron po tayong prayer meeting. Every Wednesday po yan, alas 3 po yan ng hapon. So, ini-encourage ko po ang lahat na dumalo. Pinag-uusapan po natin yung mensahe ng linggo. Nagkakaroon po tayo ng pagbalik tanaw sa mensahe. So, ganun din po yung ating EGF, Encountering with God. Ngayon na po yan Friday. Ano po, paalala po, Friday po ang ating EGF. So, lahat po ay dadalo. Encountering with God. 7:30 po yan. This coming Friday po yan. At ganon din naman po, nagpapasalamat po kami ng nagdadala sa isang dakot na bigas. Maraming salamat po. Kung hindi pa po tayo nagdadala, magdala po tayo. Isa po yun sa patunay kung gaano natin umiibig po tayo sa ating Ama. So yun lang po. So see you po next Lord's Day. Additional lang po, Youth NYA,
wala ulit tayong DT ngayon, pero pumunta kayo ng 1. 1, no? 1 naman din, Hindi tayo 1:30 today, Youth NYA, 1 tayo. Pero walang DT. Okay?